Kausap po natin ang isa rin po nating itinuturing na suki ng palatuntunan ito at siyempre ng himpilang ito. Walang iba, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga po, Senator. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, Sen. Long time no here. Good morning, Drew at John at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto po kayo, Sen? Okay lang, nagkakape. Nagbe-breakfast. Ala ko, busy kayo sa bago niyong tanim na agarwood eh. Ano yun? Ano yun? Lapnisan. Ano yun? Yung Skupan yata ako ron yung mahal na punong kahoy na ginagawang sa pabango. Talaga? Sangkap sa pabango. Nagtatanim si Senator de la Rosa. Ang mahal nun. Mahal nun. Senator, Yes. Bekene, man. Maghihintay ka pang 2 dekada. O yung finished product na lang, Senator, yung pabango ba? Yung pabango. Yung pabango. Madali lang yan pero patubuhin mo natin ng mga 5 to 7 years yun. Patay tayo dyan. Oo. Tagal pa nun. Anyway, pinagagaang lamang namin ang usapan dahil ang mga susunod na katanungan namin medyo may kabigatan, Senator de la Rosa. With your indulgence, umpisan po namin sa issue ng SALN. Ano pong reaksyon niyo dito, Sen? Wala mang problema yan. Wala mang pwede man yan isa publiko. Sa akin wala akong nakikita ng problema. Huwag lang abusuhin. Kayo, willing kayo anytime, ipakita. Yes, wala problema. Wala akong tayo tinatago. Hindi ba kayo Huwag lang yung pilitin. Huwag lang pipilitin. Voluntaryo dapat. Yeah. Nandiyan lang naman yan. Public document man yan. Apo. Hindi po ba kayo nangangamba, Senator de la Rosa, na makasuhan kayo ng questionable poverty? Yan nga mahirap mas yan. maraming liability. Liability. Unexplained poverty. Unexplained poverty. Mahirap. Anyway, ang sa inyo is voluntary. Hindi dapat pwersahin. Okay. Yes. What about yung sinasabi nilang pati bank account para tuloy-tuloy na natin, Senator de la Rosa, para in the spirit of transparency? Kaya ba? Ay, suswa. Yun nga ang problema ko. Baka mapapahiya lang tayo nito. Baka sabihin na, senador ka, wala kang pera. Anong klase senador ka? hindi naman kami maniniwala, Senator de la Rosa. Meron naman, hindi lang ganun karami. Oo, meron. Alam ko naman, grabe nag-retire ako sa pagkapulis. Grabe naman sa pagkapulis ko for how many years. Hindi ako makaipon. At saka 4-star ka nung gumraduate sa PNP, di ba? Yes, meron akong... Tsaka may pension ka pa. May pension ako tinatanggap sa PNP, tapos may sweldo naman din ako sa Senado, bilang senador. So, meron tayong income. Meron. Alright. Lihis ng konti. Anong reaksyon nyo sa nangyayari naman ngayon sa ICI? Una, pinangalanda ka nilang magla-livestream sa susunod na pagdinig. Pero pagkatapos ito, biglang sinabing may mga panuntunan pa pala silang dapat na gawin para ipatupad yung live streaming. Senator de la Rosa. We don't know, wala tayong control sa kanila because it is a creation of the executive branch of government. So kami naman, if gusto natin talaga ng transparent na investigation, I hope and pray that the Senate Blue Ribbon Committee will continue its investigation. At doon talaga walang tinatago. Merong live yan palagi na nanonood ang taong bayan. At kung ikaw, isang senador or opisyal ng Blue Ribbon Committee na meron kang gustong pagtakpan, meron kang gustong ihinto, magsalita, meron kang gustong puputang direksyon, ililihis mo ang direksyon, makikita ng taong bayan yan. Kaya nga, updated masyado ang taong bayan. Kaya I hope na mag-resume ang investigation ng Blue Ribbon Committee. Po, yaman din lamang, binanggit nyo na po yung komite, Senator. Okay ho sa inyo sa ang pagbabalik po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman po ng Blue Ribbon? Wala kaming magawa dyan dahil minority lang kami. Decision niya ng majority. Pero kung tanungin mo ako, personally, kung okay na babalik siya,
Ako, kung ibang membro lang naman ng majority ang hawak niyan, mas kampante ako kung si Senator Lacson ang hahawak ng Blue Ribbon Committee. Mas kampante ako kaysa ibang membro ng majority. Bahala na kung magtampos na sa akin, basta mas kampante ako kay Senator Lacson. Pero kung ibigay yan sa amin sa minority, mas kampante, mas lalong kampante ako kung ibalik yan kay Senator Marcolita kung ibigay sa minority, pero never mangyari yan na ibigay sa minority dahil nga that is the most powerful committee chairmanship ng Senado. Hindi yan pwede ibigay sa amin. Apo. Kung sa iyo po i-alok, Senator De La Rosa, tatanggapin mo ba? Bakit hindi? Kung i-alok sa akin, oo. Wala man tayong atrasan na laban, lalo na dyan sa corruption. Kailangan talagang upakan natin yung problema niya. Otherwise, pabalik-balik yan, hindi yan mahinto. Kung hindi mo tapusin ngayon, walang mananagot. Walang mangyayari sa investigasyon. Walang pupuntahan yan. Kaya dapat talaga dito ngayon tapos yan at managot ang dapat managot para gaganda naman ang takbo ng Pilipinas. Kawawa naman ang Pilipinas. Wala na. Hindi cycle of corruption na lang ang mangyayari sa atin dito kung gano'n. Speaking Dapat of corruption, Senator De La Rosa, nababagalan po ba kayo o okay lang sa inyo yung Kontento ba kayo? yung hakbang ng pamahalaan para ikangay matuldukan ng korupsyon at mapanagot kung sinong dapat mapanagot? Sen? Well, mahirap din kung madaliin natin masyado dahil baka hindi natin pwedeng isakripisyo yung quality ng investigation, no? At just for the sake na merong mapapanagot, bilisan kaagad, hindi po maganda yun. Pero sa akin lang is, dapat nga transparent at consistent tayo. Consistent tayo sa ating ginagawa. Kung anong direction, talagang gusto natin mapapanagot yung dapat managot, tumbukin kung sino yung mga mastermind dyan. Tumbukin na ng gusto, hindi yung paligwi-ligwi tayo kung sino-sinong iakusa natin. Lumalabas naman na meron naman talagang ebidensya, meron namang lead, no, towards the perpetrators. Ipurso natin along that line. Hindi yung liliko tayo sa ibang direksyon at makalimutan na naman yung pinaka-ugat ng problema. Malilihis tayo. Dapat yung sabi ko, consistency. So, yun nga lang na nag-resign si Senator Lacson, tapos hindi na natuloy yung mga investigasyon. Marami pa sanang dapat maglabasan ng mga whistleblower. Sayang ba? Nasayang. Nasayang yung opportunity hanggang nanlamig na at yung iba na tingin nila mukhang walang mapupuntahan tayo nito dahil nahinto ang investigasyon. Magtago na lang tayo, layas na lang tayo abroad, tago na lang tayo at huwag na tayo lumabas. Delikado pang buhay natin. So, gano'n, nasayang ang momentum. Opo. Senator, ano naman ho reaction ninyo dito po sa kinakaharap po na reklamo sa ombudsman ng kasama nyo ring Senador Bongo? Kayang-kaya ni Senator Bongo na sagutin yan dahil halata naman talaga na gusto lang ni Trillanes ilihis yung init, no, yung heat of the time, yung init ng panahon ay gusto lang niyang ilihis, mapunta na naman sa mga Duterte. Kaya nag-file na naman siya ng kaso lamang kay Bongo. As I have said, kung may kasalanan si Senator Bongo, sa pananagutan niya yan, pero the timing is very questionable. Katagal na yung issue na yan, hindi man siya nakapag-file. Kung nag-file man siya, parang dinismiss ata ng ombudsman yun kung nag-file siya noon. Ngayon, i-rehas na naman niya, ipapile naman niya, naghahanap naman siya ng atensyon. Very questionable ang timing. Nakikita niyo bang anggulong politika dyan, Senator De La Rosa, sa hakbang na yan? Obvious. Trillanes pa. Very obvious. Right. At hindi rin po natin pwedeng kalimutan or maliitin Senator De La Rosa dahil sa sinasabing yung ngit-ngit ng ilang mga kababayan natin dahil sa mga nangyayaring korupsyon,
hindi po mamatay-matay yung issue ng pag-aaklas or yung kudeta. Ano pong reaksyon nyo dito, Senator De La Rosa? Ah, yung issue ng kudita, walang kanyan, walang mangyari diyan talaga kung hindi kikilos ang military, walang kudita na mangyari. Dahil ang military kung hawak na hawak ng administrasyon ay talagang ang loyalty niyan doon sa nakaupong administrasyon. Hindi yan mag-aaklas. Kung basa nyo, walang mangyayaring kudeta kahit sa mga hinaharap na panahon, Senator De La Rosa. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Mahirap magsabi ng ng patapos. Baka bukas makalawa may mangyari, sabihan tayong sinungaling tayo. Alam naman natin yan na kung tayo'y galit na galit sa korupsyon, ay yung mga sundalo niyan, ay mga Pilipino rin yan. Apektado rin yan, galit na galit rin yan. Ang problema lang, hindi sila makapag-express ng kanilang galit dahil nasa serbisyo pa sila. Look at the people who are already retired, yung mga sundalong retired na nagpapalabas ng kanilang hinaing, papalabas ng kanilang mga gripes. Pero yung mga nasa active, hindi talaga magsalita yan habang nasa serbisyo pa. Kaya you don't expect them to air their grievances. Opo, at meron na nga pong actually ito pinasinungalingan na po ng AFP itong balita na ito na yung pension itong mga retiradong mga military official ay kumbaga babawiin or i-hold kung sakaling mapatunayan na sila po ay sangkot nga dito sa panawagan na kontra pamahalaan. Ano ho sa tingin nyo ang pwede pong let's say parusa or doon sa mga ganyan pong mga retiradong military official, retirado po mga sundalo, Senator? Meron na yung batas. Kung nakita nila na itong mga tao na ito ay lumabag na batas, whether retired man sila, civilian man sila, or ano ba silang klaseng nilalang, then they can file a case. Inciting to sedition, whatever, you throw the book at them. Pero huwag din yung takutin na kung sino man yung mga nagpapalabas ng galit sa kasalukuyang gobyerno dahil sa corruption na nangyayari, huwag yung takutin na tanggalan ng pensyon because vested right yun ng bawat retiree, yung pensyon na yan. Pinaghirapan namin yan. Dugo, pawis at luha ang aming kapital niyan para magkakaroon ng pensyon. Tapos ngayon, tatakutin ka lang na kung sino yung mga magsasalita ng gano'n na ay laban sa gobyerno ay tatanggalan niya ng pensyon. Mas lalo magagalit ang mga retirado niyan. Kaya siguro binawi agad nila. Hindi na binawi agad nila yung sinabi nila. Alright. Talon ako sa ibang issue. I hope you won't mind, Senator De La Rosa. Yes, Sa yes. issue po ng ICC, binabanggit na ibinasura yung apela ni dating Pangulo para sa issue ng jurisdiction sa kanyang kaso. Ano pong reaction nyo dito, Senator De La Rosa? As I have said, wala tayong control sa ICC kung anong gusto nilang gawing desisyon. Nasa kanila yan. Sa atin lang naman is tayo nakiusap sa kanila for humanitarian consideration na sana bigyan siya ng house arrest at yung temporary release ang ating pinakiusap through a resolution which was passed by the Senate. Yun lang naman pakiusap natin, pero wala tayong control sa kanila. Pero kung anong decision nila, then as I've said, wala tayong control. Senator De La Rosa, hindi rin may iwasan nauungkat na naman lagi na mukhang next in line ang pangalan ninyo, lumutang, sinasabi, pangalan ni Senator Go at pangalan ng isang Aguirre. Ano pong reaksyon rito, Senator? Sige lang, ubusin niyo kami ng ubusin kung anong gusto niyong gawin, ubusin niyo kami. Let us see what will happen.
Nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong mensahe sa ating mga kabayan, sa ating pamahalaan at sa mga kapwa nyo senador at mambabata, Senator De La Rosa. Mga Go ahead, sir. panawagan po ninyo sa mga retired din, mga nasa military service. Wala, hindi lang sa mga retired, hindi lang sa mga military, nasa active service, kundi sa lahat ng Pilipino. Ako nakikiusap sa inyo na huwag po natin lubayan itong issue ng mga ghost flood control projects, itong mga inferior, kung meron man, kung hindi man ghost, but substandard flood control projects na ito dahil ito yung pamamaraan sa pagkamkam nila ng bilyon-bilyon at trilyon na ang gastos ng ating gobyerno na pera ng gobyerno na nawawala dito sa flood control na ito. Kaya huwag natin itong tatantanan. Sana magpapatuloy tayong magbantay dito at huwag tayong magpa-side track no, sa mga issues na pinapaputok nila para mawala tayo ng gana, mawala tayong attention dyan sa flood control na yan. Dapat nakafocus tayo para mapanagot talaga natin yung mga mastermind itong flood control projects na ito. Po. Yun ang Senator. po sa ating mga kababayan. Opo, Senator, pero paalala lamang po, bukod po doon sa kape, yung pabango po, gusto naming maamoy. You should stay healthy up to 7 to 10 years from now. Ayan. Makishare. Hindi naman ng hapon mo, Senator. 7 to 10 years. Makishare kayo sa aking magiging magiging fruits of our labor. Wow. Mahal ito. Mahal Okay. yan. Feeling ko nga magiging fallback mo, Senator De La Rosa, magiging perfume magnate ka. Baka dyan ka na yumaman, Sen. Hindi, kasi ibibinta ba natin sa abroad itong Supply ka sa Middle oil na East. ito. Alright. Senator, as always, maraming salamat po. Good morning, good luck. Ingat po kayo, ha? Opo, Senator. Maraming salamat. po. Good morning sa Opo. inyong lahat. Opo. Good morning Jan po. at Drew. Alright. Thank you, Sen.